guys, wala pa libo-libo yan. So, ganito na yung normal na. Ganito lang ako normally sa bahay, lalo na pag ganito marami akong ginagawa. Hindi pa ako naliligo. So, sorry na lang guys. So, ito na yun. Set up natin tong Christmas tree natin. So, yan. So, ito yung place dito sa unit, sa flat ko na sa tingin ko, okay talaga lagyan ng Christmas tree eh. So, it's been 2 years na nilalagay ko to. Last year, hindi ko siya nailagay. But this year, 2023, I'm really looking forward na mag-set up ng Christmas tree. Para lang, alam mo yun, ma-feel ko lang din yung Christmas. Although, na, yun nga, na mag-isa tayo dito sa Canada. At least, kahit papano, ano yung ma-feel mo na parang nasa Pilipinas ka na lang din. Although dito, sobrang aga pa para mag-set up ng Christmas tree. Pero para sa atin na mga Pinoy, late na yung October. Dapat nga, September 1, nag-set up na tayo ng Christmas tree. So, guys, buksan ko tong blinds na to para makita natin yung labas. And then, we're gonna set up our Christmas tree right now. So, ito yung Christmas tree na nabili ko dati sa Amazon. Kasi normally guys, dito kasi sa Canada, hindi kasi uso yung mga ganito, yung mga artificial na Christmas tree. Normally talaga guys, ang ginagamit talaga dito sa Canada, yung talagang fresh na pine tree. Kaso, parang ang hirap naman. Hindi ko pa na-try yun eh. Hindi ko pa siya na-try. Ang alam ko kasi, pag pine tree, mabango talaga siya. Siyempre, fresh yun eh. Pero, dahil eto na yung meron ako, ito na lang yung ilalagay natin. So, yung Christmas tree na to is, I think 7 feet siya eh. Malaki kong nabili kong Christmas tree na to. Okay naman. So, iset up na lang natin to. And then later on, nakikita natin kung ano ang magiging itsura. Ayan na guys. Sinimplihan ko na lang yung pag-setup ko ng Christmas tree guys kasi ang hirap din kasi niyang tanggalin. So, ngayon hindi ko na ganun kinatangkaran. Pinatangkad yung Christmas tree ko para madali na lang din ligpitin pag kailangan ng ligpitin. So, yan. Simple na lang. Kulay red at saka kulay white. Ngayon, lalagyan na natin ang star ng Pasko. So, ang ating star. So, ilalagay na natin ang ating star. Siyempre, hindi buo ang Christmas kung walang star. Yan ang star ng Pasko. And finally, natapos na yung mga home chores ko na kailangan kong gawin today. Ipapakita ko na sa inyo guys yung sinetup ko na Christmas decors. So, gawin natin ngayon is, since kasi hindi yung mga ilaw-ilaw natin, patayin muna natin para ma-feel ba natin yung yung spirit ng Christmas. So, let's do it. Patayin natin ang ilaw. Yan. So, maginaw. So, umpisahan natin dito sa fireplace. Diba? So, yung fireplace natin. Oh, ayan, diba? So, yan ang fireplace natin. Medyo madilim. Pero, pag nilapitan mo guys, ganyan ang itsura niya, no? Yan. Oh, ayan, diba? Fireplace. Actually, yung fireplace na yan, pwede mo i-change ng yan eh. Ng ilaw. Kung ibahin natin, ito. Yan, may blue rin. Tapos, meron din yung may pagka-red tapos orange. Yan, lapit tayo. Yan. Tapos, meron ding blue tsaka orange. O, diba? Ang ganda, oh. Yan, oh, guys, oh. So, yan ang fireplace natin. Pero dahil gusto ko yung yan, blue at tsaka may pagka-red. Yan, yun yung mga modes dito. So, yun yung mga mood lights na in-enjoy ko talaga dito guys. Kaya binili ko yan. Para ma-relax yung mata ko. So, gusto ko talaga yung mga ilaw-ilaw talaga eh. Next, sunod na natin yung mistletoe. Yan! O, diba? Ang ganda ng mistletoe natin. So, yan ang mistletoe natin. So, may mistletoe.
May fireplace. Ngayon, isunod naman natin yung ating Christmas tree. Yan. So, yun ang Christmas tree natin. Wow! Ayan na. So, yun na feel. So, diba? Ang ganda lang ng feel. Hindi pa masyadong makita kasi unang-una. Kunti lang yung nilagay kong lights eh. Pero okay na yan guys. So, tingnan nyo guys. So, diba? Oh, so, yan. Medyo, yan ang pinaghirapan natin buong araw. So, I am happy. So, inilagyan ko na rin ng skirt sa baba. Morning guys. So, yan. In the morning, ganito yung ginagawa ko. Gumagawa ako, lalo na pag ganito na wala akong pasok. Hindi ko kasi ito nagagawa pag meron akong pasok sa hotel. So, in the morning guys, hindi pwedeng hindi ako gagawa ng sarili kong espresso. So, yan gumagawa ko ng espresso. So, itong nakikita nyong nilalagyan ko ng ground coffee bean. Ito yung tinatawag nilang mocha pot. Hindi mo naman kailangan talagang bumili ng mga expensive na mga espresso maker na talagang aabutin ng daang-daang dollars. So, ako, as coffee pot para sa bahay. So, ganito ko ginagawa yung espresso ko. So, pakita ko sa inyo to guys ha. So, ganyan. So, lalagay ko yung coffee bean, ground coffee bean. Meron ako ditong, meron ako ditong, ito yung old school ko na portable na coffee grinder. So, ganito ko ginagawa yung espresso shot ko. Ganito lang yung happiness ko in the morning. So, gumagawa ako ng cappuccino always in the morning. Kasi, yan. Gusto ko ang cappuccino. Kundi man cappuccino latte. So, bubukas natin itong taas na to. Makikita nyo dyan lalabas yung na-mill natin na espresso. So, ayan guys. Kakagising ko lang. So, makikita nyo guys, diba? Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung setup na ginawa ko na Christmas tree. Yan, na-enjoy ko yan. In the morning, mahilig talaga ako sa ilaw. So, ganyan, makikita nyo. Kapag umaga kasi dito, makikita mo yung city lights. Kasi nandito tayo sa downtown. So, yan, nakikita natin yung mga ilaw-ilaw dito kung saan ako nakatira dito sa Canada. So kung may maririnig kayong parang ngumunguya-nguya, dahil yan dito sa taong ito. So yun guys, yan na yung espresso. Yan na yung espresso na binubrew ng mocha pot ko. Yan. So, I think tapos na siya, guys. So, pinatay na natin yung stove. So, yan guys, yan yung espresso. Espresso na naipon ko. So, yan guys, nakikita nyo, nag-start na siya mag-froth to. Tapos yung pagka-froth pa niya, yung mga very fine na mga bubbles. So, nag-create as froth. So, I think ready na yan. So, yan na yung para sa ating milk. Froth milk. Diba? O, diba? Parang professional na, para talaga tayong nasa Starbucks, parang coffee shop. Siguro, pwede na ako magpalit ng career. Pwede na siguro ako magbarista, guys. Start na natin gawin natin cappuccino. So, yan. So, di pa tayo marunong ng coffee art. So, wala pa tayo sa ganung level, guys. Lagyan na natin ng konting cinnamon. Yan ang bango ng cinnamon, tapos coffee. Yan na naman, So, yan, diba? Yan, homemade na cappuccino. Okay. Grabe, ang sarap nito. Oh my gosh. Sarap ng coffee. Nice. Favorite ko talaga yung cappuccino. Hindi man cappuccino, latte. Sobrang enjoy. Sobrang enjoy talaga, guys. I hope matikman nyo yung ganito. Hindi mo na kailangan gumastos, guys. No need na gumastos ka pa sa coffee shop, sa Starbucks. Strong coffee taste, masarap talaga.
Sarap.